Ano ang malaking pagkakaiba ng sitwasyon ng Ukraine sa Pilipinas? Batay sa pinangangalandakan ng mga Pilipinong makapili, ang Pilipinas daw ay matutulad sa bansang Ukraine na hanggang ngayon ay nakikipaglaban sa Russia para sa kanilang bansa. Sila daw ay isinugba sa gyera ngunit pinabayaang mag-isa. Para sa kaalaman ninyo, ang Ukraine po ay hindi miyembro ng NATO at wala po silang kasunduan sa kahit na anong bansa para tulungan kung sila ay magkakaroon ng krisis panlabas. Gayunpaman, ang sigalot po sa pagitan ng Russia at Ukraine ay personal para sa kanila. Sa kabila nito, ay tinulungan pa rin sila ng NATO na pinangungunahan ng US. Hindi po iniwanan ng NATO ang Ukraine, dahil patuloy silang tinutulungan nito. Ang Pilipinas at ang West Philippine Sea. Sa kasamaang palad, ang West Philippine Sea ay inaagaw ng bansang China. Ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan laban sa ating bansa na mahina pagdating sa pagtatanggol ng ating sovereign right at sovereignty. Dahil dito, kinakailangan nating humingi ng tulong partikular na sa US, dahil meron po tayong Mutual Defense Treaty sa kanila. Alalahanin po nating ang issue sa West Philippine Sea ay hindi lamang regional, bagkus ito po ay pangbuong mundo, dahil sa panghihimasok ng bansang China at paglabag nila sa pandaigdigang batas, kinakailangan po nating ipagtanggol ang ating karapatan dyan po sa West Philippine Sea. Ang US po ay handang tumulong sa atin hindi lamang sa mga kagamitang pandigma kundi pati na rin po sa mga sundalong makikipaglaban para sa aggressor na China. Yaman din lamang na walang makakapigil sa China kundi ang ipagtanggol natin sa anumang paraan ang ating teritoryo. Mali po ang pinapakalat na black propaganda sa pangunguna ni Harry Roque na bukod sa ipinagbili niya ang kanyang pagka-Pilipino sa bansang China, ay walang pag-aatubiling pagtatanggol niya dito laban sa ating bansa. Hinihiling ko lang sa mga taong ito na sana, isang araw, ay magising kayo sa katotohanan, habang hindi pa huli ang lahat, na kayo ay isang Pilipino, na handang mamatay para sa inang bayan. Para sa mga makabagong makapili na nagtatanggol sa kapakanan ng ibang bansa partikular na sa China, hindi pa huli ang lahat, magbago na kayo. Dahil kung ang ating mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa ating bansa ay naririto ngayon, sila mismo ang uusig sa inyo. Mangangiyawa kayo. Mahiya naman kayo sa sarili nyo. Lalo ka na Harry Roque. Tinagurian kang human right defender pero ano ka na ngayon? Nakakalungkot na isipin, na ang katulad mo ang sinusundan ng ating ilang mga kababayan na naloko mo. Hay nako, kailan kayo magbabago? To go back to the first question, what would happen if there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy? Well, that would be that would certainly increase the level of response, and if by a willful act on a Filipino, not only serviceman, but even a Filipino citizen, if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war, and therefore we will respond accordingly. And our treaty partners, I believe, also hold that same standard for when the actions, with the joint action, will be undertaken in support of any such incident in the Philippines. Once we already have suffered injury, but thank God we have not yet gotten to the point where any of our participants, civilian or otherwise, have been killed. But once we get to that point, that is certainly, we would have crossed the Rubicon, certainly crossed the Rubicon. Is that a red line? Almost certainly it's going to be a red line.